6 na senyales na ayaw mong mag-let go dahil takot ka mag-isa. Minsan, hindi mo naman talaga siya mahal. Takot ka lang mag-isa. Tahimik ka lang ngayon. Pero kung may kirot sa linyang yan, baka para sa'yo ang video na to. May mga relasyon, hindi lang romantiko, na matagal nang masakit. Alam mong hindi ka na masaya. Alam mong paulit-ulit ka na lang nasasaktan. Pero bakit hindi ka pa rin makaalis? Hindi dahil mahal mo pa, kundi dahil takot kang maiwan mag-isa. Ito ang 6 na senyales na hindi ka pa makapag-let go. Dahil mas kinatatakutan mo ang pag-iisa kaysa sa sakit. 1. Mas pinipili mo ang kahit papaano kaysa sa wala, kahit kulang, kahit malamig, kahit hindi ka na priority. Sinasabi mo sa sarili mo, at least may kasama ako. Sa psychology, ito ay fear-based attachment. Mas tanggap mo ang minimum kaysa harapin ang emptiness ng pagkawala. Hindi dahil okay ka, kundi dahil takot ka sa katahimikan. 2. Ina-idealize mo ang past. Kahit masakit ang present, paulit-ulit mong binabalikan kung paano siya noon, kung paano kanya minahal dati. Pero ang tanong, mahal ka pa ba niya ngayon? Ang utak natin, kapag takot mawalan, pinipili alalahanin ang magaganda para lang may dahilan manatili. Kahit malinaw na wala na yung taong hinihintay mo. 3. Natatakot ka sa tanong na paano kung wala na siya? Hindi ka takot mawala siya. Takot ka sa ikaw na maiiwan. Sino ka kapag wala na ang relasyon na yan? Ano ang gagawin mo sa oras, sa gabi, sa lungkot? Ito ay konektado sa loss of identity. Kapag masyado mong iniikot ang buhay mo sa isang tao, kaya imbes na bitawan sila, ikaw ang unti-unting nawawala. 4. Pinapatawad mo kahit paulit-ulit kang nasasaktan, hindi dahil malawak ang puso mo, kundi dahil iniisip mo, baka ito na lang ang kaya kong makuha. Sa psychology, ito ay low self-worth attachment. Kapag naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa mas maayos na trato, pero ang totoo, hindi ka weak, sugatan ka lang. 5. Mas takot ka magsimula ulit kaysa manatili sa sakit. Ang bagong simula ay nakakatakot. Walang kasiguraduhan, walang kasamang pangako. Pero ang pananatili sa maling lugar, siguradong masakit. Kapag mas pinipili mo ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi siguradong kapayapaan, hindi pag-ibig ang humahawak sa'yo. Takot. 6. Alam mo nang dapat ka nang umalis, pero umaasa ka pa rin. Ito ang pinakatahimik na senyales. Hindi ka na masaya, hindi ka na excited, pero umaasa ka pa rin kahit walang pinapakitang dahilan. Umaasa ka hindi dahil may pagbabago, kundi dahil ayaw mong harapin ang pag-iisa. Minsan, ang pinakamahirap bitawan ay hindi ang tao, kundi ang ideya na may kasama ka. Kung umabot ka dito, pakinggan mo to, ang pag-iisa ay hindi parusa. Minsan, ito ang simula ng paggaling. Hindi ka mahina dahil takot ka, tao ka lang. Pero darating ang araw na maiintindihan mo. Mas masakit ang manatili sa maling lugar kaysa matutong tumayo mag-isa. Tanong ko sa'yo, kung hindi ka takot mag-isa, pipiliin mo pa rin ba siya?